Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngayon ay mapalad po tayong makapanayam ang isa sa humalili kay MP Abdullah Gayap, kung saan ito ay sa katauhan ng kanyang anak, walang iba kundi si MP Amiruddin Y. Gayap. Okay sir, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya, and kasama natin ang Barmo News Online and Balitang Bangsamoro and TM Radio FM. So, unang-unang katanungan, sir, kailan po kayo naupo bilang kahalili ng inyong father? So, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri, yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So, ito po yung continuing parliament. Bali po, nagkaroon ng bagong appointments. So, isa po ko sa mga new appointees. Ako po yung nakapalit sa father ko. Last March po yung pag-take oath ng 2025. Okay. So, ano po yung naging objective natin kung bakit natin ito pinasok? So, actually, si father ko po, former MP Abdullah Gayap, siya po ay member ng Central Committee ng MILF. Siya rin po yung chairman ng Tarbiyah Committee ng MILF. So, with that, si father ko po ay siya yung nagre-represent doon sa Tarbiyah Committee ng MILF in the name of its legal identity, the Ittihadul Madaris Bil Philippines Incorporated. So, yan po yung education sector ng MILF. Yan po yung constituents niya. So, basically po, since ako yung nirecommend na ipinalit ng father ko, lahat nung kanyang trabaho nung siya ay MP, yun din po yung susundan ko. So, kung ang kanyang constituency ay yung Tarbiyah Committee, so yun din po yung ta-target namin ho sa aking katauhan. So, meron ka ba yung Barmo News Online? Sir, from Barmo News Online, Yes, magkiki-update na rin po tayo kaugnay ng nalalapit na rin po ang first ever parliamentary election dito sa ating BARM. Ano-ano po ang inyo pong paghahanda at inyo pong mga kung sakasakali ay prioridad bilang kayo po ay kasali doon sa 4 na pong mga MP mula sa UBJP party. So, yun po ma'am, sa ngayon bilang naging member ng parliament, isa sa mga paghahanda ay syempre yung holistic na ng isang tao, holistic approach, hindi lang physically, emotionally, mentally, yun po yung kailangan natin. Number 2, syempre, alam natin itong MILF ang laging panawagan sa atin mga Bangsamoro ay itong pagkakaisa. Kailangan masustain ho natin yan. In the name of the United Bangsamoro Justice Party o yung UBJP. From the name itself na United Bangsamoro. So yun po yung target natin na magkaroon ng pagkakaisa dito sa lahat ng Bangsamoro, whether you are MILF, MNLF, or any other sectors. If we can see yung UBJP natin, meron tayong mga committees dyan at lahat-lahat ng committees ay narepresenta. So yun po yung sa palagay ko na malaking punto ng aming partido po. Bago po kayo naging pinalitan yung father nyo, MP, meron bang mga nakabinbin na mga prioridad bills na naging ano niya bago mo magbuwak? Pinagpatuloy niyo po ba yun? Opo, sa mga priority bills, actually, since ito ay transition, so we are contained po tayo doon sa mga priority bills ng government of the day. So, if we can see, marami ng mga codes na na-submit, na isumite, based doon sa
Bangsamoro Organic Law, yung halimbawa nun, yung mga admin code, local governance code, education code, so lahat na nun ay naisumiti na. So may kulang na lang ho na mga priority bills na na-mention din ho doon sa Bangsamoro Organic Law. Isa na dito yung revenue code. So with a short span of time, so yun ho yung kailangan na masubmit. So since we are in the MILF, so we support that bill na kailangan sa madaling panahon na may pasana. Pangalawa, yung redistricting. So hindi naman ho natin kaila na yung sa Sulu ay naapektuhan talaga yung BARM as a whole. Given na meron 7 district representatives sa Sulu, so since out na siya, yun ho yung ire-redistrict natin dito sa parlamento. Saan ipupunta yung mga seats, yung 7 seats na galing sa Sulu. And then, pangatlo, isa sa pinaka-importante, yung transitional justice. And we believe na natapos na ho yung second reading nito. At yung pang-apat, yung Gender and Development Code. So we are expecting na in this short span of time ay inshallah masasubmit po lahat ng mga priority codes. Okay, for my last part, maaari po bang malaman, MP, na ano po ba yung mga services o programs na maaaring avail ng mga tao dito, mga Kabangsamoro natin sa inyong opisina? Pwede po ba? Yes po. So, ikukwento ko na lang po sa inyo nung previous, kasi BTA 1, BTA 2, at saka itong continuing parliament. Nung BTA 1, actually, nakafocus kami sa livelihood programs ng aming constituents. Nandyan yung BSK, Bangsamoro Sagip Kabuhayan, which is kapag ikaw ay mapili, since ikaw yung potential recipient, so mabibigyan ka ng 15,000 as your initial capital na gagamitin mo sa iyong paghahanap buhay. So from island provinces, kasi yung 43 province ng MILF ay masyadong malaki ho yung sakop niya. Meron tayo sa island provinces, from Sama, Tawi-Tawi, and then Sulu, and then Basilan, and then going down to Zamboanga Peninsula, including Zamboanga City. Meron tayong mga tao dyan. May tao ho ang Tarbiyya Committee ng MILF. Hanggang sa Zamboanga Sibugay, tapos Lanao Norte, Lanao Sur, Maguindanao, sa Maguindanao Norte, Maguindanao Sur, SGA. In fact, sa Davao meron din ho. Hanggang sa South Cotabato. So, kalat ho yung tao. So, alhamdulillah, marami ho kami na target na mga kasama natin po sa Tarbiyya Committee na BSK. So, Bangsamoro Sagip Kabuhayan. So, labas doon sa BSK, iba pang mga programs. After nung BTA 1, nagkaroon kami ng realization na why not i-focus naman natin sa education. So, nag-pilot kami na actually 5. So, nung nag-open kami ng 5 na MASE under the MOST program, so, marami ho yung nag-intend na magsalit sa scholarship. So, alhamdulillah, dinagdagan ho namin yun hanggang sa nagkaroon na kami ng 150 na beneficiaries. So, yun ho yung nakikita namin na makasustain. At tinawag ho namin itong constituency service ng MP Abdullah Igaya, former MP, na Unity and Brotherhood for Just programs, or UBJ programs. Diyan din ho namin in-anchor sa political party. So parang we are expecting na marami pa mga programs in support, whether directly or indirectly, sa partido natin na UBJP, inshallah. So meron din kaming scholarship na yung sa medical scholarship program. Ang kagandahan ho nito, alhamdulillah, si MOH nag-open siya ng menu na kapag pinili mo sa menu yung medical scholarship program nila,
ay yung the whole course na ho, from first year to fourth year, yun na ho kagad yung magiging scholar na ho kayo ng medicine, okay, sa the whole course from first year to fourth year. So kung halimbawa ikaw yung scholar ka, no, mapasok ka, so ang problemahin mo na lang siguro yung transportation mo, yung daily allowance. Pero actually nandun sa program kasama rin ho yung mga allowances. Kaya na lang po kayo sa office namin for further information, especially dun sa mga requirements. Kasi napopost naman ho namin sa page namin. So baka meron kayong panawagan, sir? Final message po. Sa ating mga kabangsang. So, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Though hindi naman ako ustads, pero we are commanded, especially in nasabi sa hadith na ang sabi is balighu anni walau ayat, convey the message even if it is one verse. So kung ano yung nalalaman mo, kahit na one verse pa, i-share mo. Ang sa akin, what I think at narinig naman po natin from our former Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, at siya rin po yung chairman ng MILF, at saka sa ating new interim Chief Minister, Honorable Abdul Rauf Makakua. Lagi nilang kino-quote ito sa verse from Quran in Surah Ma'idah, chapter 5, verse number 2. Ang sabi ho, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. So I think ito yung guiding principle, pinaka-basic po bilang isang Muslim, na yung prinsipyo na ito sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, and cooperate in righteousness and piety, but do not cooperate in sin and aggression. So kahit yun lang ho yung prinsipyo na dadalhin natin saan man tayo mapunta, especially sa development initiatives ng ating barn government. So ito siguro yung nakita ko na kailangan natin isa puso, isa-isip, isa-gawa natin. Okay, so much for that. Maraming salamat, MP Gayap. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.